Magandang gabi sa lahat. May babagay naman akong kwento sa inyo. Ako pala si Albert. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong 2002 sa Bohol. At ito ang aking kwento. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga multo o anumang kababalaghan. Pero hindi ko akalain na totoo pala sila kasi ako na mismo ang nakaranas nito. Isa po akong delivery man. Minsan pa sideline lang para kumita. Pero mahilig din ako mamasyal at pumunta sa iba't ibang lugar kahit hindi ko kabisado. Isang hapon, mga bandang 2:00, saglit akong umuwi sa amin kasi may nakalimutan ako. Nang nasa bahay na ako, nadatnan ko ang aking pinsan na lalaki na nakaupo sa sala namin. Panganay siyang anak ng tiyahin ko. Kaya nag-usap muna kami saglit. At tinanong ko siya kung bakit napasyal siya sa bahay namin. Sumagot naman siya na ako talaga ang kanyang sadya. Pinagutusan pala siya ng kanyang ina na yayain ako na pumunta sa kanila bukas kasi kaarawan raw ng kanyang ina. At may magaganap na kakaunting salo-salo. Doon na raw din ako magpalipas ng gabi para makapagkwentuhan naman kami na matagal. Pero nahiya naman akong tumanggi sa pinsan ko, kaya pumayag ako na pumunta kahit hindi ako pamilyar sa lugar na yon. At tamang-tama, wala kaming trabaho bukas kasi araw ng linggo. At binigyan niya ako ng address para hindi raw ako maligaw. Pagkatapos ay nagpaalam na ito. Kinabukasan, sinecheck ko muna ang makina ng aking motor kung nasa kondisyon ba ito kasi may kalayuan ang pupuntahan ko. At bumili na rin ako ng 1 galong gasolina para pang reserba para kung sakaling maubusan ako. Nagsimula na akong bumiyahe mga bandang 2:00 ng hapon. Habang binabagtas ko ang lugar na madaanan ko, nagtanong-tanong din ako. Nagpasya akong magtanong kung saan ba yung lugar na sinasabi ng pinsan ko. Isang binata ang napagtanungan ko. Itinuro niya yung daan na papunta doon sa sinasabi ko. Pero baka sa muka ng binata ang pag-alala. Sabi niya na mag-iingat ako sa pagbiyahe. Lalo na daw pag dumaan ako sa sigsag na daan. Kaya napaisip ako, ba't ako mag-iingat? Anong meron sa sigsag na daan? Kaya nagpatuloy ako sa pagbiyahe. Mga 7:00 na ata ng gabi, nakarating ako sa sigsag na daan na sinabi ng binata. Madilim palang daan na ito at sobrang tahimik pa. Habang nagmamaneho ako, nararamdaman kong medyo bumigat yung motor ko. Inisip ko na lang na baka nanibago lang ako sa lugar. Paangat kasi ako kasi pataas ang daan. Patuloy pa din ako sa pagmamaneho pero ganun pa din yung bigat. Hanggang sa napadaan ako sa medyo maliwanag kasi may 2 poste doon na magkatapat. Napansin ko yung kaliwang side mirror ko. Nanginig ako sa takot nang mapansin ko sa side mirror na may nakaangka sa akin. Isa itong babae. Hindi ko maninag ang muka kasi malabo at may suot itong mahabang tela na kulay puti. Parang maihi ako sa aking pantalon sa sobrang takot. Andun pa din siya sa likod ko. Sa sobrang takot ko, hindi na lang ako tumingin sa side mirror. Nag-focus na lang ako sa pagmamaneho para hindi ako madisgrasya. At sinabayan ko ng dasal na sana ay walang masamang mangyari sa akin. Pero sobrang takot pa din ako. Hanggang sa marating ko ang uling sigsag ng daan at medyo maluwag na. Nang tumingin ako ulit sa side mirror, wala na yung nakaangka sa akin. Kaya patuloy pa din ako sa pagmamaneho nang may takot at kaba. Hanggang sa makarating ako sa bahay ng tiyahin ko. Sinabi ko sa tiyahin ko ang karanasan ko sa sigsag na daan. Ang sabi niya, marami na naksidente sa lugar na yon. Mabuti na lang daw, nag-focus ako sa pagmamaneho. Mahilig daw po yung sumabay. Hindi daw matahimik ang kanyang kaluluwa kasi walang hustisya ang kanyang pagkamatay. Ginahasa raw ang babaeng yun
at saka pinatay. Simula noon, maaga na akong pumupunta kapag may okasyon sa bahay ng tiyahin ko. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-comment po sa ibaba. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.